pero hindi mo pwedeng ibenta at manira ng iba. Kaya maraming pelikula na gumagamit ng ibang mga alias, gumagamit ng ibang pamamaraan para hindi makasakit o makapanira ng iba. Pero ito, diretsahang tinawag na rapist yung aming kliyente. Attorney, marami po kasi nagsasabi ng mga netizens na mahilig sa twist si Daryl Yap. So po pwedeng sa end, kapag daw, sinasabi niya kasi na wag munang husgahan yung movie. So pwedeng at the end of the film, baka daw may twist na may bawi. Pero ganun yung sinabi ng teaser. Po pwede po bang may maiba kung sakaling iba pala yung direction ng movie in the end? Sa libel kasi, hindi yung intensyon ng writer o ng author ang mahalaga. Kung hindi ang epekto niya sa iyong biktima. So, it's not your good intentions that will matter. Ang magiging epekto ito sa iyong biktima. Sa ngayon, nakakatanggap ng mga rape dahil yung asawa niya, binubuli yung kanyang anak sa eskwela. So, kailangan umaksyon talaga. Si Miss Pauline po, nakakatanggap ng rape threats? Pati mga comments, kung babasahin niyo yung mga comment doon sa mga post, nati-trigger ito dahil sa teaser video na inilabas. Whatever good intentions he might have, the effect is already there. So, attorney, apektado yung pamilya? Apektado. Sir, politically motivated ba po? Hindi namin masasabi politically motivated. We're only looking at the facts that we see them now. At ang nakita lang namin na facts, mayroong i-pinost na defamatory sa aming kliyente. At yun ang aming inaksyon. Attorney, paano yung istorya kung galing mismo sa pamilya? O wala namang problema sa istorya. Ang pinoproteksyon ng batas ay ang reputasyon ng taong sisirain mo. Diba? So kung may istorya ka, may tamang pamamaraan ng paghahayag ng istorya na hindi ka makakasira sa iba. Hindi naman ito ang unang beses na may gumawa ng pelikula tungkol sa ibang tao. So, kung hindi mention si Vic Soto, okay lang? Maraming paraan. Maraming paraan. We wouldn't want to teach them on how to do a proper movie. Siguro, specialty nila yon. Pero siguro naman kami ay may kaalaman naman ng konti sa batas. At nakikita namin na may paglabag na nangyari. Sir, paano yung proseso ngayon from here? After you filed, what will happen in the coming days? Bibigyan ng kopya ang respondent at hihingi siya ng kanyang sagot. Pagkatapos niyang maghain ng sagot ay mag-i-evaluate ang piskal kung may basihan o probable cause. At kung may probable cause, dadalhin sa korte at ang korte ang mag-i-issue ng warrant of arrest. Sir, ang showing is supposedly yata February, if I'm not mistaken. Given the timeline, aabot po ba yun na may makuhang resolution? Yung criminal case ay hindi para pigilan ang pelikula o hindi para papanagutin ang naglabas ng teaser video. Yung habeas data, ang aming layunin sana ay mapigilan. So kaya hinihintay namin na lumabas yung order ng korte. Attorney, yung parusa dun sa mga nag-share, ano bang prayer natin sa kanila? Hindi namin sila kinasuhan dito no, sa criminal case. Dun sa isa, Dun sa habeas data, ang layunin lang ay pigilan. lang. Hinihingi lang namin sa korte na sila ipigilan at kung hindi sila susunod, korte na ang magpaparusa sa kanila. Walang pananagutan yung mga nag-share as of that. Sa ngayon po, wala. So sir, dito sir, kasama dun yung dapat i-take down na Yes. yung mga posts. Yes. Sir, may idea kayo kung may discussion na kung mababanggit din sa pelikula sila SP Soto and Joey Calero? Wala Kung po. anong legal moves nila, wala pa? Wala pa po kaming idea dun sa movie, yung teaser video lang po ang basehan. So, Attorney, and yung the isang linyang yun, attorney, ganun kaano ka-distractive yun? Well, sa salita ng aming kliyente, ngayon lang niya naramdaman na ganito, na-threaten ang kanyang pamilya sa isyung 42 years ago pa natapos. Lilinawin ko lang po, wala akong rape. Hindi mo totoong rapist ang aming kliyente. Hindi mo totoo itong rape na ito. Gawa-gawa lang po itong kwento. Okay.